Magandang araw mga kabistak! Nandito na naman ang inyong auntie at uncle na nandito sa Middle East country. So for today's video nga po ay gagawa po kami ng momo. But before anything else, tagbuin ko muna si uncle dito sa bus stop guys. O kasi si uncle lang naman ang gagawa ng ating momo. Bilisan mo uncle oy at napakainit sa gawas naman oy. Hindi naman masyadong mainit guys kasi October na kasi ngayon guys kaya medyo kumalma ang ating panahon. So ayan na si uncle, napakadugay niya. Sinabi niyang ihiyak daw niya ang kanyang tiyan kasi nga daw nakikita na siya guys. Nang makarating nga po sa bahay guys, nakaligo na si uncle at prepare na po niya yung mga ingredients guys tulad ng luya, sibuyas, wala nga pong garlic dyan kasi hindi nga kasali, at yung soya beans natin guys. Ipapakita ko po sa inyo mamaya ang itsura ng soya beans guys, okay? So si uncle ay napaka-patient sa mga ganitong bagay guys kasi nga po ay paborito po nga niya guys. So eto na po guys yung ating soya beans. Ang soya beans po ay nabili lang po namin ng matigas pa doon sa supermarket. So kailangan po nang mag-init tayo ng mainit na tubig at isok po natin yung soya beans. Pagkatapos nating isok ng mga ilang oras guys, ay eto na guys, hihimay-himayin natin. So first of all, kailangan din i-squeeze yung tubig at hihimay-himayin natin tulad ng manok guys. Yung i-shredded natin ang kanyang mga unod. Kasi nga guys, ilalagay natin siya sa momo. So, ang hirap guys, napaka makutingting, napaka, alam mo yun, mga ngalay ang iyong mga kamay guys, sa kaka-kuskos dito, kuskos doon guys. Guys, napakahirap guys, kailangan mong pigain ng maayos para mawala yung tubig. Tsaka natin i-smash ng napakamaliit. Hindi madali po guys ang gumawa ng momo. Masarap po siya pero you need to sacrifice. Such a If you want to eat, make louder voice. make slowly. Take time. So ayan guys, tapos na po namin siyang himay-himay. Hindi po namin siya naubos lahat guys kasi apakadami po pala nang nailagay namin ng 2 pakete na soya beans. So guys, pagkatapos naman nating himay-himayin ay i-chop-chop naman natin siya guys para mas mapino pa siya guys. Kasi nga hindi naman maganda kung ilalagay natin yung medyo malaki pa yung kanyang itsura o shape ng ating soya beans. So nagtadtad na rin kami guys ng ating bawang. Ay wala nga kang bawang, sibuyas ngayon. Tapos, lagay na rin natin guys yung ating cilantro at luya. Ito naman guys ay ang magiging sauce natin or yung tinatawag nilang chutney. So, ang chutney is sauce. At gawa ito sa kamatis, peanuts, sili, may bawang na talaga guys para mas malami at mahumot pang ating sauce. Tapos lagyan din ng kaunting mantika para i-grill lang natin siya ng katamtaman. At pag ganito ng itsura guys, katamtaman lang siya guys, katamtaman lang yung kanyang pagka-grill ay okay na po yan at iset aside na po natin. Dito naman guys ay maghahanda tayo ng ating wrapper para sa ating maging momo. So mga 2 cup lang yan guys ng baso ng all-purpose flour na bulol na tayo, tapos nilagyan lang ni uncle ng tubig guys. After guys, kumot-kumoton natin yan guys. At dito naman guys sa ating prepare na soya beans na may mga ingredients na, nilagyan na naman ni uncle ng kaunting vetsin, ng kaunting salt at ng kaunting mantika guys. Pagkatapos niyan guys ay kumot-kumotin na natin guys para magka-blend ang mga ingredients kag mga asin guys. So kailangan guys ang pagkumot-kumot ay igihin talaga guys para ma-blend ng mabuti yung mga ingredients na hindi siya maghihiwalay-hiwalay sa isang side guys kasi nga merong side na maalat, merong side na walang timplang, kaya kumot-kumotin kagaya ng pagkumot-kumot ni auntie guys, no? Hanggat mag-well blended na siya guys. So past tense na yan guys ha. At dito naman guys, nagsimula na si uncle na maggawa ng wrapper guys. So sinasabi niya sa akin na dapat mas makapal yung harina or yung texture ng wrapper sa gitna para hindi mabutas yung ating wrapper pag inilagay mo na siya doon sa steamer. So ito guys, ang unang itsura nito ay parang siopaw. So hindi parang siopaw, siopaw talaga yung shape niya guys. Tingnan nyo. Diba ang galing ni uncle at ang bilis niyang gumawa. So ito na yung mga iba na ginawa niya guys. After that, gumawa na naman siya ng ibang shape. So, eto guys, dahil nga sanay na sanay silang gumawa ng ganito, kahit na napaka makutingting at matrabaho, pero apakabilis ng gumawa ng ganitong bagay guys. At
paborito at traditional food nila ito guys. Tapos gumawa na naman ng ibang shape si Uncle. So, ang shape na ito hindi ko alam, basta ito yung laging kong nakikita sa mga dumpling na mga tindahan tulad ng mga Chinese. So, ayan guys, hindi ko masunod-sunod yan guys. Nahirapan pa nga ako sa shape ng siopaw. Paano na kanya ito guys? So, ayan, napakabilis ni Uncle. Tadang! So, ang ganda ng pagkakagawa ni Uncle. And next naman guys, tinuturuan niya ako kung paano gawin ang pangatlong shape na to. Pero dahil nga ay makutingting siya, so, pinakita lang ito ni Uncle at gumawa lang siya ng isang shape. And the rest sa mga shape ay siopaw na siya guys. So ayan guys, napakaganda diba? Dito naman guys, sa buong harina ng kanyang minasa, dapat itakpan nyo siya ng kulot na may tubig. At pati din itong mga nagawa na niya guys, para hindi po siya maging dry ang kalabasan. At ayan na po guys, nabukal ng ating tubig. Tinatry na namin na lutuin itong first batch. At hindi pa pala magkasya yung ating takip. Sabi ko okay lang, sabi ng Uncle hindi pwede. Dapat pagkasyahin. So guys, kumuha na ako ng ibang takip doon sa aming kaldero sa kusina guys. Para maigi yung pagkaluto ng ating momo guys. Para i-check kung luto ng ating momo guys, ay i-touch lang natin siya guys. Pag ang momo ay sticky pa sa ating kamay, hindi pa po yan luto. So kailangan minimum of 15 minutes po siya i-steam bago po siya maluto ng tuluyan. Kaya kumuha na kami ng isa guys para i-check namin kung dadagdagan pa ba ng asin, vetsin, or kung ano pa ang mga ingredients. So pagtikim namin guys is kailangan pa po siya ng konting asin at konting mantika kasi dry po ang kanyang loob. Dahil nga po ay dry po siya, so dinagdagan na po namin siya ng mantika at asin. At naluto na po ng maigi yung first batch natin guys, kaya iunin na natin guys para kainin na natin guys, no? Kasi medyo nagutom na kami sa paghihintay while nagluluto na guys. So ayan yung ating momo. Guys, bago po natin pala ilagay ito sa steamer, kailangan po nating lagyan ng kaunting mantika para hindi po magdikit yung ating momo sa ating steamer. Hindi po namin naipakita pero kailangan nyo pong lagay ng kaunting mantika. At saka po natin takpan siya guys. Maigihin po nating i-arrange para hindi po magdikit-dikit ang ating mga momo. At tapos nyan guys, takpan na natin and wait for 15 minutes. So while waiting po guys sa ating momo is gagawa na po ako dito ng sauce. Ilagay po natin yung ating mga kamatis, bawang, sili at yung mani na grinil ko kanina ng katamtaman lang. At pagkatapos nyan guys, i-blend na natin siya guys para magiging sauce na talaga siya guys. So nilagyan ko lang po siya guys ng kaunting asin nung kaninang pagka-grill ko guys. At pagkatapos wala na po siyang ibang ingredients. More on tomato po siya guys at maraming bawang at sili guys. So ayan na po ang itsura ng chutney na kamatis. So, napakasarap po niyan guys. And next guys, ito po yung the same but walang peanut, walang mani. At ang yung dinagdag is yung cilantro. So, ang itsura naman nito ay magiging green dahil nga po sa cilantro. So, nilagyan na natin ng asin at kakaunting tubig guys. At simulan na po natin siyang i-blend guys ang mga ingredients. Ang part na ito guys ay napakadali lang po sa akin guys kaysa gagawa po tayo ng wrapper ng momo. Kasi para sa akin napakahirap po ng gumawa ng mga shape na yon. Pero wala din namang mahirap kung pag-aaralan. At ito na guys yung ating sauce number 2 na green dahil sa cilantro. At ayan guys, hindi na po kami nakapaghintay guys kasi naluto na po yung first batch. Kaya kakainin na namin siya guys para hindi naman siya lumamig. So, kakainin na namin ni Uncle. Take your first bite guys. Enjoy. Sa paglanta ko lang muna guys kasi hindi kayo makatikim guys. Pero kung gusto nyo tumikim guys, kumuha kayo na sa screen guys. Oy, wag na kayo manghingi ng permiso. Sorry guys kung hanggang tingin na lang kayo dyan guys. Oy, kasi nga guys, hindi ko naman kayo maisa-isa sa pagkadami-dami nyo namang nanood sa amin guys. Oy, pero sa totoo lang guys, ito po ay heaven na heaven pag ito guys, po ay nakain mo guys. Lalong-lalo na sa kanila guys dahil napaka-paborito po nila ito na kahit gaano kakutingting, may paraan lagi po para makagawa sila ng ganito kahit pagod na pagod si Uncle galing sa trabaho.
Guys, dito banda nag-acting na si Auntie na tumulong pero hindi talaga guys. Para lang makita sa camera na at least gumawa din ako, kumilos din ako guys, pero hanggang dyan lang talaga guys. Pero nag-request na si Uncle sa akin. Natulungan ko daw siya kasi nalaylay na daw yung mga kamay niya guys. So kaya guys, nag-acting na si Auntie, no? Kahit gaano pa ka-acting ni Auntie, hindi talaga ma-perfect. Kaya to the rescue si Uncle guys, para magiging perfect ang shape at tuturuan kamay niya guys. Kasi pangalawang beses ko pa lang tong gumawa ng ganito guys. Kasi nung una guys ay chicken, tapos ngayon ay soya beans. So pagdating kay Uncle, napaka-perfect po talaga ng kanyang wrapper. Dahil nga po ay sanay na po sila sa mga ganitong bagay guys. So dito banda guys, nilagyan ni Uncle yung wrapper ng ating ingredients. Sabi niya gumawa daw ako na kahit anong shape para naman at least gumalaw yung aking mga kamay at matuto din ako guys. Pero tingnan mo anong itsura ng ating momo. Instead na momo ay naging ano. You said make whatever what you make. Guys? Yeah, I can make like that. But you need to press in the middle so you can put the chutney. Nah, it's garban. Siomay. To the rescue. Just like this. Make like this. You can do also. Now design. But you need to press in the middle. Guys, siomay. Press like this. From where are you? Here. Always use your thumb up. This one like this, Gani. Then like this. I hear. Like this. And this one. Make like this. Nah, easy. Put less. Nah, like this. Make like this. Like this? Yeah. Okay. Now, do like this. This Like finger. this one. This finger push back. Push. Push. Yeah. Only this finger. Keep like this, nah. Yeah. Okay. Push man And ako press. Like this? Yeah, press. Don't move from there, okay? Now push this hand. I can see. Like that? Yeah, See? Aywa. Then push. Then I can same. Continue same. Continue same. Continue same. You need to fix also here. You need to press also here. down? No, you don't know how to. When you catch, see like this. Make. Press this one also inside. Press. Like that. Okay. Why you didn't tell me? Na-stress na si Uncle Ante sa pagtuturo sa'yo, tapos sabihin mo, why didn't tell me? Naku, nabungol na siguro ka Ante, oy. So, na-stress na si Uncle guys sa pagsasabi sa akin guys, kaya tingnan mo yung itsura ng, imbis na siopaw, naging naging shakoy na guys, oy. Then So natuwa naman ako guys, no? So guys, naluto na pala yung ating second batch. So bago natin haunin guys, kailangan nating i-check kung sticky na ba siya sa ating kamay or hindi. Pag hindi na siya sticky, haunin na natin guys, kasi nga para hindi siya ma-overcook guys, oy, para hindi na matumigas masyado guys, oy. So ayan na guys, 'di ba? Napaka-shiny, napakaganda ng itsura at nung shape ng ating momo guys. Po guys, luto na yung second batch namin guys, ay hindi na po na talaga namin napigilan ni Uncle na kainin yung second batch guys, kasi nga gutom na kami guys habang gumagawa guys, kasi nga napaka makutingting ang bagay na ito. So kain po tayo guys, napakasarap po talaga nito guys, lalo na pag may sauce guys na tinatawag nilang chutney. So dito banda guys, so dapat gagawin na namin talaga lahat guys bago kumain na talaga ng maigi. Yung nakaupo ka na hindi mo na gagawin yung mga bagay na ito para naman straight na yung pagkain namin guys. So dito tinulungan ko na talaga ng maigi si Uncle, at dahil nga hindi ako marunong gumawa ng shape na kanyang ginagawa, ay tumulong na lang ako guys na gumawa ng bilog na kanyang gagawin na wrapper para naman mabilis na yung gagawin namin, kasi nangangalay na talaga yung kanyang mga kamay. So ayan guys, so naluto na po lahat ng aming mga ginawa, kaya kakain na po tayo ng formal guys, na hindi na kain gawa. Ngayon kain na talaga tayo guys. So ayan guys, take your first bite po. Ito po yung ating chutney na gawa sa tomato, bawang, mani, sili, at kaunting salt po guys na grinil po natin kanina, blend lang po natin para maging
sauce. At ito naman guys, cheers tayo. Gumawa din ako nung isang chutney na sauce na gawa sa cilantro. So, na-enjoy na po namin dito yung pagkain dito guys kasi worth it po yung pagod namin guys. At dito parang nabusog na talaga si Uncle at ayaw na niyang kumain. Sabi ko kumain ka pa kasi nga marami pa tayong momo. Sabi naman niya ayaw ko na kasi busog na ako. At napapikit po tayo dito sa sobrang sarap po talaga guys ng ating ginawang momo. Ayan guys. So kakain na muna si auntie at si uncle. Enjoy! Enjoy muna kayo sa pagtingin na lang muna guys. Oy, kaya hindi magay mabigyan ng isa-isa guys. Hanggang tingin na lang muna kayo guys ha. Pasensya na kayo guys. So guys, itry nyo din siyang gawin kasi napakadali lang naman po siyang gawin. Yung ingredients. Ang mahirap nga po lang is yung paggawa ng wrapper. Pero kung pag-aaralan naman po ay matututunan nyo po siya guys. Kaso nga lang kailangan lang po ng patience sa paggawa ng mga bagay na ito. Pero ang maipromise ko po sa inyo ay ang napaka-heaven ng feeling pag kayo po ang kumain ng momo guys. So guys, ano pang hinihintay nyo? Gumawa na kayo para mahirapan din kayo sa kalisod. Maraming salamat guys sa panonood. Ingat po at God bless!